ang tinatagong misteryo ng buhay ng isang tao. Baliwang video. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa video na ito ay panibagong mind-blowing content na naman tayo. Dito tutuklas tayo ng kakaibang misteryo ng universe. Oo, at ang misteryong tinutukoy ko ay tayong mga tao at ang lahat ng mga living things sa ating mundong ito. Sa madaling salita, ang buhay natin. Ang buhay natin ay ang pinaka-misteryosong nilalang sa buong universe. At yan nga ang tatalakayin natin sa video na ito. Kaya naman simulan na natin. Unang bira, i-consider mo at tignan mo ang single-celled microbes organism na ito. Di mo siya makikita kung di ka gagamit ng microscope. So bakit ko pinakita sa iyo to? Gusto ko lang malaman mo na kahit single organism siya ay meron siyang taglay na kakaibang talino. Ngayon tignan natin kung paano naman siya kumain. At ngayon nakita mo na kung paano kumain ng isang single-celled ng isa pang single-celled organism na kauri niya. At bukod pa rito, nagagawa rin nilang mag-mate at magparami. At bagamat wala silang mga utak, wala silang mga nerve cells, ay nakapagtatakang nagagawa nila ang mga bagay na ito. So paano nga nila ito nagagawa? Sino nagsabi sa kanilang gawin ito? At saan nanggagaling ang kamalayan nila? At hanggang sa ngayon hindi ito kayang ipaliwanag ng kahit na sinong matatalinong tao. At ngayon move on na nga tayo at tignan naman natin ang larawan na ito. Una, iisipin mo na isa itong uri ng makina ng isang makinarya. Pero sa katunayan parte ito ng bacterium na tinatawag na flagellum. Kailangan ito ng mga bakterya para makagalaw at makalikha sila ng puwersa. Kumbaga ang flagellum ay nagsisilbing mahalagang bagay sa kanila para makapag-generate sila ng puwersa para sila'y makagalaw. At ang nakakagulat pa nga dito, nade-develop ang flagellum by chance o sa hindi sinasadyang pagkakataon. Dagdag pa ang flagellum din ay isang simpleng napakatipid na propeller. At madalas kinukumpara ng ibang mga tao ang flagellum sa makina ng isang F1. Pero magugulantang ka pag sinabi ko sa iyong hindi sila match. Pero bakit? Ang flagellum kasi ay gawa sa may 20 uri ng protina. At ang nakakagulat, kaya niyang umikot ng halos 200 to 1,000 times per second. At para sa comparison ng makina ng F1 ay gawa sa 5,000 parts at may kakayahan lang siyang umikot ng 300 na ikot per second. Ang layo kung ikukumpara siya sa flagellum. At dagdag pa ang F1 engine din ay resulta ng napakahabang pag-aaral at mga advanced technology, pero ganun pa man di man lang siya tumapat sa pinakamaliit na form of life. At kung namangha ka na dyan, ay tignan naman natin ang human body natin. Ang normal na puso nating mga tao ay tumitibok ng 60 to 100 times sa kada minuto. At ito'y 100 times sa isang araw. At 2.3 billion times naman sa buong buhay ng isang tao. At sa kabilang banda, 70 grams ng dugo naman ang napapump sa kada isang tibok. At katumbas na ito ng 7,000 liters ng dugo sa isang araw. At ayon sa pag-aaral, para mapanatili ang tibok ng puso ng isang tao sa buo nitong buhay, ay kinakailangan ito ng enerhiya na katumbas na ng enerhiyang kinakailangan para makapagpadala ng 100 artificial satellite na o-orbit sa buong mundo. Pasimplihan lang natin para mag-gets ng lahat. Halimbawa kung sa buo mong buhay ay nakakapag-pump ang puso mo ng 100 liters ng dugo, ay alam mo ba na ang puwersang ginagamit ng katawan mo sa pag-pump ay katumbas na ng puwersang kinakailangan para makapagpadala ng 100 artificial satellites sa labas ng mundo. At kung bilib na bilib ka na sa kakayahan ng katawan mo, ay huminga ka muna ng malalim at mag-focus ka dahil meron pang mas nakakabilib sa mga nalaman mo. Mabalik tayo. Sa loob ng 50 seconds ay nagagawa na ng dugo mong daluyan ang buo mong katawan. At kung mabubuhay ka hanggang 80 years old, mahigit 120 million times nang dumadaloy ang dugo mo sa buo mong katawan. At dahil dito, ang iba pang mga parte ng iyong katawan, kasama ng immune system at digestive organs ay patuloy pa ring nagtatrabaho ng non-stop hanggang malusog ka at buhay ka. So bakit ba lahat yan nangyayari? Ang sagot ay dahil dito. Oo, salamat sa mahigit 30 o 60 trillion mong cells sa katawan. Araw-araw 600 billion na mga cells ang namamatay sa iyong katawan.
At ang kagandahan dito, napapalitan ito. Oo, aabot ng buwan para mapalitan ng panibagong cells ang namatay mong cells sa balat at 4 months naman sa dugo at halos 10 years naman sa mga buto mo bago mapalitan ng bagong cells. So laliman pa natin ng konti. Sinasabi din na halos 98% ng mga atoms na bumubuo sa katawan ng tao ay napapalitan din ng wala pang 1 taon. Yun pa man, ang utak din natin ay di kagaya ng iba pang mga organs natin sa katawan dahil lang mga brain cells sa hindi napapalitan. Pero ang mga atoms at molecules naman na bumubuo sa brain cells ay napapalitan. So ibig sabihin lang nito, ang utak mo sa ulo ngayon ay iba sa utak mo nung pinanganak ka. So sa madaling salita, kung biology at physics ang pag-uusapan, ay ibang tao ka kung ikukumpara sa last year. Pero ganun pa man, para sa sarili mo, ikaw pa rin naman yan. Pero sa mata ng siyensya, iba ka na kumpara sa dati. Kaya naman talagang mapapaisip ka na lang talaga. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Paano ako nag-e-exist at bakit merong buhay? At pag-usapan natin yan sa mga susunod pa nating mga video. At ngayon tignan mo naman ito para talagang mamangha ka sa kakaibang misteryo ng buhay natin. Halos lahat ng mga cells sa katawan natin ay binubuo ng nucleus. At ang nucleus ay binubuo naman ng mga genetic information at tinatawag naman itong DNA at RNA. Dagdag pa ang nucleus din na nagkokontrol para paghiwalayin ng mga cells at makabuo ng panibago. At heto, sa 30 to 60 trillion cells na meron ka sa katawan mo, ay bawat isa sa kanila ay merong kanya-kanyang life cycle. Ang galing, no? At heto pa, lahat-lahat sila ay nagtutulungan para ma-maintain nila ang kanilang life activity. Halimbawa, ang red blood cell ay ang responsable sa oxygen mo sa buo mong katawan. At ang white blood cells mo naman ay silang umaatake sa mga germ at sa iba pang mga dayuhang virus na namamahay sa katawan mo. Ang liver cells mo naman ay siya namang pumapatay sa iba't ibang klaseng toxic. At bukod pa sa mga major cells mo na yan, ay mayroong ka ding minor cells na nagbibigay ng suporta sa mga major cells. So ang malaking question mark dito, paano na ang trilyong-trilyong mga cells na ito ay nagtatrabaho ng sabay-sabay? Sa katunayan, ng mga cells ay gumagamit ng iba't ibang chemical substance para makapag-transmit o makapag-send ng information. Oo, at marami itong method, pero kaparehas lang din yan ng flagellum na tinalakay natin kanina. Napakasimple lang din at napakatipid. Dahil nga sa parang flagellum nilang estilo, ay nalalaman ng trilyong-trilyong mga cells ang dapat nilang gawin at dapat nilang maunawaan. Napakatindi at nakakamangha talaga ng katawan natin. Ngayon tayong mga tao din ay napaka-blessed dahil meron tayong taglay na talino. Kapag nagsama-sama halimbawa ang isang team, ay makakabuo talaga ng kakaibang ideya. Sa pagsama-sama mas maganda dahil maraming utak ang gagana. So ang tanong ulit, wala namang utak ang mga cells, pero bakit sila nagtutulungan magtrabaho? At bakit din napaka-perpekto ng kanilang trabaho sa katawan nating mga tao? Sino kayang nagpo-program sa kanila na gawin mo yan, gawin mo ito, tama yan at mali ito? Sino, sino at sino? Ganun pa man, ang isa pa sa pinakamisteryoso sa buhay nating mga tao ay ang utak natin. Ang utak natin ay binubuo ng halos 100 billion nerve cells. At ang mga nerve cells na ito ay gumagamit ng electrical signals para makapag-send ng information. At ulitin ko, ang ganitong mekanismo ng katawan nating mga tao ay napakasimple at napakatipid kung ikukumpara sa makina na ginagamit natin sa mundo. At ngayon ang mga nerve cells ng utak mo ay pinagkokonekta ng isang structure na tinatawag na synapses. Sa kada magpapasok ka ng kahit anumang uri ng information sa utak mo, ang mga nerve cells connection mo ay mas lalakas at makakalikha ito ng panibagong connections. Dahil dito makakapag-store ka na ng panibagong information sa utak mo. At kahit ngayon mismo, habang pinapanood mo ang video na ito ay nag-store ka na ng mga information sa utak mo sa pamamagitan ng panibagong connections ng mga nerve cells. Dahil sa ganitong mekanismo ng mga tao ay kaya nating makapag-save ng mga information na katumbas na ng 2.5 million gigabytes ng memory card sa buo nating buhay. At ganun pa man, isa pa lang yan sa mga kakaibang kayang gawin ng utak natin. Ang pinaka nakakabilib talaga ay ang kakayahan nating mag-isip. So paano kaya tayo nakapag-iisip? Sinong nagbigay ng kakayahan sa mga atoms at sa mga molecules natin sa katawan na makapag-isip? At paano ito nangyayari? Walang nakakaalam. The more na iniisip mo kung paano nangyari ay the more nasasakit talaga ang ulo mo kakaisip.
Pero ganun pa man, hindi yan ang pinaka-misteryo ng buhay. Oo, meron pa tayong kamalayan. Ang sabi ng ibang mga tao, nanggagaling ang kamalayan sa utak at yan ang pinaniniwalaan ng karamihan sa ngayon. Pero sa katunayan parang hindi yan totoo. Dahil kung galing sa utak ang kamalayan, sino nagbigay sa utak ng kamalayan? Anong ibig kong sabihin? Halimbawa natin ang eksperimento ni David Eagleman, isang American neuroscientist. Isipin mo may isang taong nakatira sa may disyerto at nakakita siya ng first time ng radyo. At nang hawakan niya ito at ikutin niya ang pihitan, nagbabago ang sounds kapag iniikot niya ang pihitan ng radyo. So kaya naman inisip niya na ang mga cable ang dahilan kung bakit may sounds. At ang ginawa niya nga, tinanggal niya ang pihitan at hinanap niya ang cable. Tapos pinalitan niya ang kable dito at nagbago ang sounds ng radyo. So kaya naman iniisip niya na ang mga cable wire ang dahilan kung bakit may sounds. Pero lingid sa kaalaman niya na galing sa remote signal generator ang sounds ng radyo. So parang ganyan lang din ang kamalayan ng mga tao. May nagbibigay sa atin ng kalayaan at ng kamalayan para makapag-isip ng kahit na ano. At ngayon tungkol naman sa kaninang single-celled organism ay baliwala yan sa mga cells natin sa katawan. Dahil kung sila ay mga single organism lang, ay mas kakaiba ang mga cells natin dahil kaya nilang mag-arami at magtrabaho ng sabay-sabay. At kung iniisip mo na ikaw ang boss ng katawan mo ay nagkakamali ka. Dahil lang boss mo yung maliliit mong cells sa katawan. Kung wala sila, wala ka din. Grabe no? Pero para sa akin, ang Diyos pa rin ang pinaka-boss ng lahat. Kung wala siya, ay walang living things ang mag-e-exist sa buong universo.